nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction about po kay Daddy Frankie. Kikilalanin po natin si Daddy Frankie kung ano po talaga ang ginagawa niya, kung papaano po siya tumulong sa ating mga kababayan. Mga kapatid, nasaksihan ko po yung pagpunta niya sa school, sa eskwelahan ng Pangasinan, kung saan din daw po siya nag-aral. At ito nga po ay napag-alaman ko at nung pinanunood ko po, ito po daw po yung nagpatawag kay Daddy Frankie doon sa kanyang dating beneficiary na mais girl. Di ba? Kaya po si Daddy Frankie, mga kapatid, yung may mga nagsasabi na pinagkakakitaan lang ang kanyang mga beneficiary. Ito po, mga kapatid, ipakikilala natin ang isang Daddy Frankie. Lahat po na paraan para lang po siya makatulong. Ano po? At yung pagpunta nga po niya dito sa eskwelahan ng Pangasinan, kung saan po siya dati nag-aral, ay talaga pong pinagkaguluhan ang isang Daddy Frankie. Ibig sabihin po siya, kilalang kilala po siya na mabuting tao at mabuting charity vlogger. Ano po? At ito nga po ay nasaksihan natin kung paano siya po winelcome ng mga teacher or mga guro doon sa kanyang pinunta na school ng Pangasinan. Ano po? At ito po nga at nood ko po ang ibang video ni Daddy Frankie para lang po ay makita nyo at puntahan nyo po ang channel ni Daddy Frankie. Ito po. Ano po? May bulag siya na gusto ko na talaga. Yung talagang gusto. Mag-aral kayong mabuti. Pinaka-importante yan. Maaring hindi nyo pa ito masyadong naintindihan sa ngayon dahil wala pa kayong mga responsibility. Ayan po ay napasilip ko sa inyo ang kaunting video ni Daddy Frankie kung paano po siya winelcome. At ito po. Opo. Sabi niya sa akin. Mag-sponsor sa mga bata kasi may mga potential din po kasi na kayang mag-aral, makatapos may potential, may brain. Kaso nga lang kulang sa financial. Yung mga po. At ito nga pong guro na to po ay humihingi ng tulong kay Daddy Frankie na ma-sponsoran yung ibang mga estudyante dahil ka po yung mga potential po na talagang nagagawa ng mga estudyante ay hiwalang kakayahan. Kaya po humingi po sila ng tulong kay Daddy Frankie. Ano? At nakakatuwa nga po ito si Daddy Frankie dahil kahit saan natin makikita ang kanyang pag-vlog, talagang napakasaya. Masayahin po si Daddy Frankie kahit ano pong ibinabato sa kanya, hindi niya po pinapansin dahil yun naman talaga ang tama. Kung wala naman yung mga sinasabi niya at hindi naman ginagawa po ni Daddy Frankie, ay talagang hindi niya yan po papansinin. At saka ano lang siya, doon lang siya talaga sa pagtulong. At nakakatuwa nga po mga kapatid na wala akong nakitang yung masayahin talaga po si Daddy Frankie. Kaya yung bang tayong mga nanonood at napapasama kung tumawa si Daddy Frankie. Parang ginagawa niya na lang pong laro ang kanyang pagtulong at dito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga may mga sakit na depression, para siya po ay sanay na talaga. Wala po siyang kinatatakutan, hindi po siya nangangamba. At aywan ko po, grabe po talaga yung nakita ko sa kanya. 'Di ba?
Kaya lalo tayong umahanga at lalo natin sinusuportahan po ang kagaya po ni Daddy Frankie na mga charity vlogger na talaga yung nandyan yung pagtulong na walang paghahalong plastikan. Di ba po? Dahil makikita na lang naman natin po sa isang tumutulong, di ba? Na yung bukal sa kalooban talaga nila. Sana po na tayo po ay tuloy-tuloy lang pong sumuporta kay Daddy Frankie. At dito nga po ay talagang nakita natin yung paano siya naging matulungin at talagang yung ginagampanan niya po talaga ang pagiging charity vlogger niya. Dito lang po tayo talagang humahanga. Di ba po? Saan si Maxine ngayon? Nasa taas po, mamaya na po ba po yung Ayan. Ang Maxim po talaga po pala ay si Mais Girl, yung beneficiary po ni Daddy Frankie na tinutulungan po niya, no? At ito pa po ay nakakatuwa, about Bandam. Kahit ganun lang si Bandam po na parang isip bata pero maraming natutuwa sa kanya. At talagang kilalang kilala na po si Bandam. At dito napansin ko po kay Bandam, ayon sa pagsasalita niya po, yun ay gano'n na siya. At sabi niya nga, doon na rin daw siya mag-aaral. Sana nga ay mag-aral si Bandam kahit pa paano po may matututunan na rin yun po. Pag, sabi niya nga ay grade 1 daw siya. Ay doon daw yung sa kabila, sabi naman ni teacher. Nakakahanga po yung may mga ganitong guro na talagang lumalapit kay Daddy Frankie. Ito po ang katanungan, 'di ba? Nasaan ang DSWD? Ito lang po ang masasabi ko. Bakit kay Daddy Frankie lumalapit ang mga guro na kagaya po ni teacher? 'Di ba? Dahil idinudulog nila po yung mga estudyanteng walang kakayahan at magagaling sa school. Kaya umahanap po ng makakapag-sponsor po sa mga estudyante na to na may mga kapasilidad na mag-aral. 'Di ba? Yun lang naman po dito tayo pumapasok sa mga katanungan. 'Di ba po? Nasaan po ang DSWD? 'Di ba? Dapat po sa DSWD natin to ilalapit para matulungan. Yun lang po. Wala pong masama ang tanong ko. 'Di ba? Bilang po nasa gobyerno, alam natin po ang mga teacher po ay iyan swelduhan po yan ng gobyerno. At alam naman natin po ang DSWD ay nasa gobyerno, siniswelduhan din. Pero nasaan po sila at bakit po hindi yata nakikita yung mga estudyante? Alam natin po na mayroong purpose. Pero po ang purpose po, pag college na, hindi na po sila tumutulong. Ang tinutulungan nila hanggang high school lang na makatapos ng high school. Pero saan ba po nangangailangan ng malaking tulong? Yung mga estudyanteng walang kakayahan talaga pero matatalino na gusto talagang magpatuloy mag-aral. 'Di ba po? 'Di ba dapat po ang gobyerno, ang mga taga DSWD ang tumulong. Hindi yung pagdating po ng high school tumutulong. Alam ko po na may mga purpose po 'yan. Talagang sinusuportahan nila. Pero po pagdating na ng college, doon po nila pinuputol ang purpose. Mas higit po na nangangailangan po ang magulang para po makapag-aral ng college po ang kanilang mga anak. Pero pagdating po ng college na, wala na po ang purpose. Wala na silang pakialam. Pero doon po, palagay ko ang mali. Dahil mas kailangan ang magulang tustusan ang pag-aaral sa college ng kanilang mga anak. Di po ba? Kaya para sa akin, mga kapatid, na
naiunawaan ko po ang kahirapan ng pamilya na gusto mong makapagtapos ang iyong mga anak pero kulang tayo sa pinansyal. Kaya dapat dito po ang papasok ang gobyerno, ang mga taga DSWD. Sana po tuloy-tuloy ang pagtulong ninyo sa mga magulang na walang kakayahan magpaaral ng mga anak. Di ba po? Kaya ako'y humahanga, saludo pa rin ako kay Daddy Frankie dahil sa kabutihan niya. At nakita naman natin po, pang merienda ng mga estudyante ni teacher, nagbigay po siya ng 10,000 po para sa mga estudyante. Di ba? Di ba nakakahanga si Daddy Frankie? Ito ba yung sinasabi niyong pinagkakapirahan, pinagkakakitaan ang mga beneficiary? Hindi niyo lang po nakikita kung ano po ang kabutihan na ginagawa po ng isang Daddy Frankie. Di ba po? Kaya para sa akin po, walang masama ang ginagawa ni Daddy Frankie. Sana po ang mga taga DSWD, papurian natin ang isang Daddy Frankie. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo hinahamak at hindi naman po ang panawagan ko lang po. Yung walang mga kakayahan na mga magulang, tulungan po natin ng mga taga-gobyerno. Lalong-lalo na po sa mga taga-DSWD. Huwag niyong putulin ang purpose, lalong-lalo na po kung college na po ang kanilang mga anak. Yun lang po mga kapatid. Thank you so much. Paalam, we love you so much. Support natin si Daddy Frankie, ang team ni Daddy Frankie at si Aling Rochelle po. Aling Rochelle Vlog at siyempre naman po, huwag nyo naman kalimutan ang Malo de los Santos po dahil po ang lahat po na revenue po, ang kinikita nito ay ipangtutulong po natin sa ating mga kabaybayan at higit sa lahat sa mga tinutulungan ng ating mga charity vlogger. Lalo na po kay Daddy Frankie po. Ano po? Maraming salamat po. We love you. God bless you po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipino. Bye-bye. We love you so much. Bye-bye po.